Good morning po mga kababayan ko, mga OFW dito po sa Saudi Arabia, maging po sa Middle East at dyan din po sa Pilipinas kung may nagpapalo po sa atin. Recently po naka 36 subscriber na po tayo. Salamat naman po kahit pa paano may nakikinig po sa ating vlog. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Halos yung iba po bumalik na po sa kanilang opisina o sa kanilang trabaho po dahil tapos na po yung Eid holiday po dito po sa Middle East. Ngayon po unang araw po ng pasok ko po dito sa opisina ng aking boss. Kung nakikita niyo po, ayan po. Yung opisina po ng aking boss. At papakita ko naman po sa inyo yung bagong ginagawa po na stadium po dito sa Alcobar. Yan po. Gagamitin po yata yan sa nalalapit pong Asian Cup dito sa Saudi Arabia. Sila po kasi yung sabi po nila na mag-host pero hindi ko pa po nababasa. Now, pag-usapan po natin yung nangyari kahapon sa Senate. Medyo ano po talaga napahook din po talaga ako sa panonood po dun sa Senate House po kahapon. Napakaganda po ng pangyayari at nakita rin po natin kung gaano po witty at ka-intelligent din po ang iba po sa ating mga senador. At deserve po nila mapunta po sa Senate. Nandiyan po si Tolentino, kahit pa paano po, si Coco Pimentel, si uh, Gatchalian, ang ating Senate President, si Jesus Escudero, maging ang ating butihing senadora na sina Pinay, si Grace po, at saka si Hontiveros po. Talaga naman po talaga di mga nagpatalo po eh. Maliban na lamang po kay Amy Marcos at yung yung tatlong senador, si Bongo, si si Robin Padilla at saka si Bato. Although si Bato may sense naman po yung sinasabi po niya. Okay naman po yun. Kaya lang talagang very partisan po sila eh. Naging defense lawyer po sila ni BP Sare. Well, ganun po talaga. Ang impeachment trial naman po talaga politically, uh, partly, partial, what they call this one, partly political. Kumbaga parang talagang political po talaga yung impeachment trial. Ano sabihin po natin, talaga kampi-kampi po yan. Anyways, nung po sa nangyari po kahapon, bagamat po na nagkaroon po ng, sabi nga po nila, ano po ba yung exactong word? Parang uh, remand po bang pagkakasabi? Kasi ipinabalik po yung impeachment cases o pinabalik po yung pinasasagot po yung Congress tungkol po doon sa isinampa po nilang impeachment. Pinapabalidate po kung wala po bang paglabag sa Constitution, yung nag-overlapping po yung pagsampa po nila within 1 year ng mga impeachment at yung pinapabalidate po nila na acceptable po ba yun sa 20th Congress kung yung 28th Congress na mag pagpapatuloy kung okay lang po ba sa kanila. Parang ganun po yung pagkakaintindi ko eh. Mas mabuti na po yung kaysa sa dismissal po, di ba po? At least kahit pa paano po, na-serve na rin po yung summon, na maisagot po yung summon po sa ating BP. At ganun din po after na masagot po ng BP yun, pupunta na rin po ulit yan sa Congress para sagutin naman po nila yung sagot po ng BP. Parang ganun po yata eh. And at least kahit pa paano po pagpapatuloy po yung impeachment po natin at marinig po natin yung both sides. Yun nga lang po, nagkaroon po ng complaint sa lower house, sa Congress. Kasi nga po, parang unconstitutional po yung ginawa nila since same equal bodies naman po sila ng legislative. Kaya nga lang po, sabi nga po ni Jesus Escudero, yung Senate President, since na nag-convene na po sila as a senator judge sa impeachment, so sila na po ay korte. Parang tama nga naman po. Korte na po sila. So may inuutos po sila sa prosecutor at saka sa defense. Parang gano'n na, parang tanggap na rin po kahit papaano po kaysa mas sa dismissal. Although, hindi pa rin maalis sa mga ano natin, mga congress po natin, lalo na sa iba pong marurunong sa batas na nagkaroon po ng paglabag po sa batas. Anyways, lahat naman po yan, lahat naman po ng lawyer, kahit bigyan mo po ng kahit sa Biblia po, di ba, isang talata lang po, pero marami pong interpretation kasi nga iba yung pagkakaintindi. Ganyan din po pagdating sa batas.
Depende yan kung sinong abogadong kakausapin mo. So, ah, in the end, mananaig pa rin po diyan yung ano, yung siguro sa evidence. Pero based po do'n sa mga previous ano, mga previous impeachment trial, talaga naman pong kampi-kampihan po talaga nangyari. Tungkol yung kay Erap, kampi-kampihan, yung kay although yung kay Corona medyo okay lang po kasi talagang na-proven po nila na meron pong hindi po na ilagay sa salin po niya na yun nga, hindi po natin alam kung bakit hindi po inilagay. And then ito naman po yung kay VP Sara, dapat malaman din po natin kung tama po ba yung yung mga kino-complain po sa kanya. Kung tama po, di pakita po nila yung kaso. Kung, I mean, yung mga ebidensya at saka yung mga testigo. Kung mali, edi tayo naman po maninimbang po doon kung mali po yung sinambang po sa kanyang kaso. Ibig sabihin po, hinaharas lang po siya, di ba po? Pero kung pipigilan po natin ng pag pagdinig sa impeachment complaint laban sa ating VP Sara, nandun pa rin po yung curiosity ng maraming tao na bakit nila pinipigilan maipresenta yung ebidensya, di po ba? Dapat hindi lang po yung mga prosecutor o defense yung makakakita ng ebidensya, dapat tayo rin po. Kasi kahit hindi naman po tayo mga lawyers o hindi naman po tayo mga mambabatas, at least kahit pa paano po, makikita po natin on our personal views or opinions kung tama po ba prinisenta po nilang mga ebidensya against sa ating VP Sara. Hindi po yung ganyan, di pa nga po nagsisimula, gusto na po nilang patayin yung impeachment kahapon. Buti na lamang po kahit papaano, marami pa rin po mga senador, kahit yung mga 18 na bumoto na ibalik sa Congress, bumoto pa rin po sila na, na wag i-dismiss. Kahit pa paano, indirectly, bumoto po sila na wag i-dismiss po yung impeachment case nang wala pong trial. Since yun naman po yung mandato po sa kanila ng konstitusyon na mag-trial muna bago po sila mag-convict o bago po sila mag-acquit. Kung wala pong mga convict o acquittal, walang trial, yun po talaga lalagpas sa ligang batas. Ngayon ko lang din po napagtanto na kaya po pala malalakas po ang loob ng mga Duterte na magsampa sa Supreme Court ng mga kaso o mga petition. Alam na po natin, karamihan po sa mga Supreme Court justices, although, syempre dapat impartial po sila, pero sa Filipino culture po kasi, talagang yung utang na loob naman po talaga talagang deep engraved po sa atin, engraved po sa atin yan. So, yung mga, karamihan po ng mga Supreme Court justices po natin ngayon, appointed ng ating former na Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte po. Anyways, siguro naman po magiging impartial po yung mga Supreme Court justices po natin just in case naman po magsampa po ng complaint po tungkol po dun sa naging resulta po kahapon o yung pinapatiyaro po ng kampo po ni VP Sara na patigil po yung impeachment case. So, abangan pa po natin mga susunod na kabanata. Sana po lagi po tayong makialam sa politika po natin kasi indirectly, may epekto po sa atin yan bilang mamamayan. At yun, mas maganda po yung nangyayari po ngayon. Marami pong mga concerned citizen ang nanonood po at binabantayan po ang bawat galaw ng ating mga leader ng ating bansa. In particular, ang Presidente at ang VP Presidente. Kung mapatunayan po na may kasalanan din pong abuse of power po ang ating Presidente, isampahan po natin ang impeachment case para fair and square po. Hindi lang po ang ating VP. Para po maayos po natin yung leadership po ng gobyerno po natin. Otherwise, paulit-ulit lang po yung mangyayari po sa atin at sasabihin ng mga ibang bansa natin ulit po talaga natin impunity sa ating bansa. Yung okay lang na lumabag ka sa mga batas ng bansa kung makapangyarihan ka, hindi ka pagbabayarin. Pero pag mahirap ka, ang law, i-apply po sa'yo. Pero pag sa kanila, wala. Unfair po, di ba? So, yun lamang po muna at sana po kung nanonood kayo, mag-subscribe po kayo. Talaga naman, talaga nakakabulol. Mag-subscribe po kayo sa aking vlog at i-like nyo na rin po at i-share po para naman po dumami po yung mga viewers po natin at patuloy po tayo mag-usap. Kung may gusto po kayong topic na pag-usapan po kahit na mga advices lang po, okay lang po sa akin. Maraming salamat po at
Peace.